Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida. No? Dito ho sa balita po, na meron daw turf war o bangayan. Ito hong si PNP Chief Nicolas Torre III at ito pong si DILG Secretary John Vic Rimulya, mga kabida. Kaya nga apektado ho yung revamp na gusto hong mangyari po ni General Torre sa PNP, mga kabida, Dahil hindi po inaprubahan po ng NAPOLCOM yung gusto ho niyang mangyaring reassignments ng ilang mga matataas po na opisyal ng PNP. Eto, pakinggan muna natin mga kabida, ito pong balita mula sa The Billionaire News Channel, and then pagkatapos niyan, magre-react po tayo. Narito po. Tablado ang pinatupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre matapos pagpalitin ng pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief for Operation sina Lieutenant General Bernard Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Torre at DILG Chief John Vic Rimulya sa NAPOLCOM resolution document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of Lieutenant General Jose Melencio Nartates and 12 others. Nakasaad na habang nasa Chief PNP ang kapangyarihan na mag-designate, assign at mag-reassign ng police commissioned officers sa third-level positions base sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa NAPOLCOM. Nitong August 9, nag-issue ng resolusyon ng NAPOLCOM para sa placement ng third-level positions na kailangan ang review at confirmation ng Commission and Bank. Pero nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya ni-recall, sineset aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Banac at Nartates. Kasama sina Police Major General Robert Alexander Morico II, Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Wanky, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Argente, Police Brigadier General William Segun, Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Jonathan Abella at Police Colonel Arnold Rosero. Inatasan din ng NAPOLCOM ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Dated August 14 ng dokumento at pirmado ni SILG Rimulya, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM at 3 pang Commissioner. Pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Torre sa mga opisyal na pinagpilian ng Pangulo na papalit sa nagretirong si General Romel Marbel. Wala pa namang pahayag ang PNP kaugnay dito. Ayun! Ngayon ko lang po nalaman po mga kabida na meron palang alitan ito hong si General Torre at Secretary Rimulya. At first time ko lang ito narinig mula sa The Billionaire News Channel po mga kabida. Kasi ang buong akala ko po, magkasangga po itong dalawang mga opisyal. Kasi kung naalala po ninyo mga kabida, nung time po na naghanap po si Pangulong Marcos po ng kapalit po ni General Marbil, isa po itong si Torre po ang inirekomenda po mga kabida ni Secretary Rimulya. In fact, sa isang interview, sinabi po ni Rimulya po mga kabida na suportado po niya itong si General Torre na maging susunod po na PNP Chief. Kaya nabigla po ako mga kabida nung narinig ko po na meron po silang turf war ngayon. Okay? Eto, i-emphasize ko lang po yung balita ng The Billionaire News Channel. Ganito kasi yun daw. Nagkaroon po ng revamp. Ito hong si General Torre po mga kabida sa kanya hong mga opisyal po ng kapulisan. At in fact, doon ho nag-umpisa sa third level rank. Ito hong si General Nartates at saka ito hong si General Banac po, mga kabida. Kaso lang po, yung kanya hong recommendation for a revamp po mga kabida ay hindi po inaprubahan daw ng NAPOLCOM. Kasi ang sabi po ng NAPOLCOM, meron daw nalabag na panuntunan doon po sa designation. Kaya ang ginawa po mga kabida ng NAPOLCOM,
gusto ho nilang ibalik po sa original. Meaning, kung ano man yung dati hong position po o designation po ng mga pulis na apektado ho sa revamp, status quo muna. While gusto po ng NAPOLCOM na ayusin po ng PNP yung kanila pong panuntunan po mga kabida patungkol ho sa designation. Ano? So yun po. Wala po akong naisip po na dahilan kung bakit ho nag-away po itong dalawa po, ano, mga kabida. Except lang po siguro, ano, doon po sa naging pahayag po ni Secretary Remulla po mga kabida kung saan po ay tinawag po niya na bulldog, ano, at pitbull. Ito pong si General Torre, ano, mga kabida. Ang pagkakaalam ko po, medyo hindi po nagustuhan ni Torre yung pagtawag po sa kanya ng pitbull, ano, ni Secretary Remulla po mga kabida. Yun siguro yung ugat doon ho sa kanilang hindi po pagkakaintindihan po mga kabida. Pero para sa akin po, ano, mga kabida, hindi po maganda na magkaroon po ng friction ito pong dalawang mga top officials po ng kapulisan po, ano. Like ito hong si John Vic, siya po yung vice chairman po mga kabida, no, ng NAPOLCOM, ano. At si Torre naman ay chief PNP. Alam naman po natin na nasa ilalim po ng NAPOLCOM, ano. Ito hong PNP po mga kabida, ano po. Alright? Okay, dito po tayo sa designation, sa revamp. Although sa batas po mga kabida, meron pong karapatan ang PNP na mamili kung sino po yung itatalaga po niya sa mga positions po, ano, sa PNP. Pero remember mga kabida, sa ilalim po ng batas, ano, ang NAPOLCOM meron pong karapatan na reviewin yung recommendation po ng PNP chief. So yun yung ginawa po ng NAPOLCOM, ni-review po nila kung sa tingin po nila meron pong mali, okay, meron pong nilabag sa proseso po mga kabida, hindi talaga nila aprobahan po yun. Ano? Yun yung ginawa po na NAPOLCOM. Nasilip po nila na meron pong paglabag po sa alituntunin po mga kabida, kaya nirecall po nila yung recommendation for revamp po ni General Torre. Ano? Aside po dito kay Banak, mga kabida at Nartates, kabilang po sa apektado po dito sa recall ng reassignment, ay ito pong sina Major General Robert Alexander Morico II, si Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Wangki, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Ardabiante, Police Brigadier General Williams Segun, and then Police Colonel Hansel Marantan, yung dati hong City Director po ng Davao City Police Office po, ano, mga kabida. And then Police Colonel Jonathan Abella at ito pong si Police Colonel Arnold Rosero po mga kabida. So ito po yung mga opisyal po na apektado po dito sa revamp. Ano? Hindi po matutuloy yung kanilang bagong assignment, ni-recall po sila mga kabida, meaning balik po sila sa previous assignment po nila, ano po, no? Matapos pong ni-recall po ng NAPOLCOM po mga kabida, ito pong recommendation po ni General Torre. Ang tanong po dito, hanggang kailan po yung kanila pong turf war, ano? Kasi kung magpapatuloy po ito mga kabida, talagang maapektuhan talaga yung operation po ng PNP, ano? Okay? Halimbawa, meron pong mga galawan po na mangyayari dyan sa PNP, hindi po pwedeng mag-isa lang pong kumilos po dito ang Chief PNP po mga kabida, no? Kailangan po ng basbas mula sa higher ups, like for example, NAPOLCOM o di kaya sa DILG, mga kabida. Di ba? And since yung boss po dyan, ito pong si Secretary Remulla, so kung meron pong masamang tinapay po si Secretary Remulla po kay Chief PNP Torre, wala talagang mangyayari po dun sa kanya hong gustong pagbabago po sa loob po ng PNP po mga kabida. No? Okay? Kaya nga, sabi ko kanina, mas mainam kung ang Chief PNP at saka yung DILG Secretary po, magkasangga. Yun man talaga mga kabida. No? Dapat magkasangga yung dalawa .
Hindi pwedeng mag-away yung dalawa. Hindi po pwedeng magbangayan po yung dalawa po, mga kabida. Oh. Hindi ko po alam kung ano yung ugat. Yung akin lang po parang lang po yun speculation ko lang po. Yung patungkol ho sa bulldog at pitbull, mga kabida, Okay? Akin lang po yun. Wala pong yun. Hindi po yun na talagang konkreto po na dahilan o ugat po kung bakit nagkaroon po ng bangayan ito kung si General Torre at saka Secretary John Vic Rimulya po, mga kabida. Po. Okay? Now, pagdating ho dito sa tiwala po ng Pangulo, okay, between Rimulya and ito pong si General Torre. Para sa akin po, mas confident po ako doon ho sa tiwala po ni President Marcos kay John Vic Rimulya, mga kabida, kaysa dito ko kay General Torre po. Kasi unang-una po, mas kilala po ni President Marcos ito kong si John Vic. Kasi magkasama po sila sa LGU po dati, mga kabida. Nung gobernador pa po ito kong si Pangulong Marcos po sa Ilocos po, mga kabida. So, kilalang kilala po ni Pangulong Marcos ito po Secretary Rimulya. Tsaka ang mga Rimulya po, mga kabida, kaibigan po yan ng mga Marcoses. So pagdating ho sa tiwala po, sa trust and confidence, may tiwala po itong si Pangulong Marcos po kay John Vic, kumpara po dito kay General Torre, bago lang po itong si General Torre nakilala po ni Marcos, mga kabida. Kung hindi lang po dun po sa kanyang ginawa po sa KOJC at saka kay dating Pangulong Duterte, hindi po ito mapipili bilang Chief PNP po, mga kabida. Oh. Parang reward na yun sa kanya, yung ginawa po niya sa KOJC at saka kay dating Pangulong Duterte. Parang reward na po ni Pangulong Marcos yun sa kanya po, mga kabida. Kaya siya yung pinili, bilang Chief PNP. At saka kung hindi po dahil sa rekomendasyon po, mga kabida, ng ilang mga opisyal, at isa na po doon, mga kabida, si John Vic, hindi ho si General Torre magiging Chief PNP po, mga kabida. So, ang sa akin lang po dito, sana magbati na po itong dalawa kasi hindi po maganda tingnan at hindi po advantage po, mga kabida, sa PNP yung nag-aaway yung kanila pong mga opisyal po, mga kabida. Okay? So, yan, presumably, kung meron po silang away, kasi ito pong balita po ng Billionaire News Channel po, mga kabida, na meron daw silang turf war, pero hindi pa po kumpirmado na meron pong turf war po ito, Baka po, pakiramdam lang po ito, mga kabida, na meron po silang turf war, mga kabida. Kasi wala nga akong nakita pong dahilan except lang po dun ho sa, nung tinawag po ni Secretary Rimulya, ito kung si General Torre na pitbull, parang sa akin po, biro lang po yun Hindi po dapat seryosohin po yun. Pero parang ang receive po ni General Torre po dun, mga kabida, parang hindi Kaya nga, nagtanong siya kung yung pagkasabi ba ni Secretary Rimulya, nung tinawag ko siya na pitbull, seryoso ba yun? Ano ba yun? Compliment ba yun? Or pang-iinsulto ba yun? Parang ganun yung tanong po ni General Torre po, mga kabida. Naisip ko po, baka doon po nag-umpisa yun. Alright? So, yun po. Sana, okay po itong dalawa. Okay? Magkabalikan po. Yung kanila pong magandang samahan, mga kabida, Ito kong si General Torre at saka Secretary John Vic Rimulya. Para ho sa inyong komento at opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.